So magandang araw ka po sa video nito pag-uusapin na statement ditong si JJ Helterbrand patungkol nga dito sa dominance po ng isang Junmar Fajardo kabola. And then we will also talk about two new free agent kabola dito nga po sa PBA. So hindi pa nakasubscribe kabola, baka pindutin naman po yung subscription button. Sabi po dito muna sa comments sa mga fans, Ronald Barbusidad, shout out sir. The user NY2K, pa-shoutout naman idol, Maliari Mascarinhas, thank you. Yan na lang muna, later na lang ako mag-communicate, sabi na kabola. Now, diretso na natin, no? Dito nga po sa naging statement ni Helterbrand. Kung nandun sila Ali, Eric, Asi, Andy Sigel, maka-8 MVP ba ang isang Junmar Fajardo? Sabi ni Rico Marhopper. Malabo, sabi ni JJ. I'm not saying he's not gonna get MVPs, I'm just saying, I don't think he will get 8, maybe 2 or 3 kabola. So, he is stating, kabola, basically the point is the difference between the era of big man in the 2000s and the era of big man today is 5 MVPs, kabola. So, sino ba yung mga ka-era po, kabola, ni Fajardo ngayon? Di ba? Pick, Menk, Sigel, sama mo na yung Espino, kabola, sama mo na yung Marlo Aquino, kabola. Sama mo si Boss Sanitos dun sa mga era na yan, kung gusto nyo po, kabola. Although, nakasabayan naman talaga ni Fajardo yan. Ang ka-era yun talaga, nitong si Junmar Fajardo, Kelly Williams, Stan Hadinger, Aguilar, Belga, Sanggalang. Yang limang yan, kabola. Now they stating the difference between those 5 guys against the Pick, Menk, Seagulls, kabola, Asi Taulava, and sama mo na po si Ildefonso is 5 MVPs. Grabe. I mean, grabe yun ha. Grabe po yung hindi ko makuha yung logic. First, size pa lang ang laki na nung difference eh. Size pa lang po kabola eh. Diba? So dun sa mga nabanggit nila, dalawa dun is 6'6 and below. Actually, 3 pala. Pagsama mo si Danny Sigel. Pick, Menk, diba? Kabola. Dun sa mga nabanggit in this current era, halos lahat po dun, si Belga lang po yung mas mababa, 6'6. Kabola. Then parang sinasabi, parang 5 MVPs yung difference. Ganun po kalala, kabola. Actually, dito sa statement ni Helterbrand, hindi si Fajardo yung tinatamaan nyo, binabanatan niya eh. Ang binabanatan niya dito, sina Aguilar, sina Stan Hadinger, kabola, sina Belga, sina Sanggalang, sina Kelly Williams, yung ka-era po na big man nitong si Junmar Fajardo. And for me, that is ridiculous. That is ridiculous. By the way, doon muna tayo sa doon sa main point niya na ganun mga 2 to 3 lang. Come on. Hindi niya ata napapanood na maayos si Fajardo. Fajardo has one of the cleanest short-range jumper. Ngayon, nga, mid-range na eh. And you are telling me, papahirapan siya? Mas papahirapan siya ng isang alipik kaysa kina Kelly Williams? Grabe kalinis siya. Makikita po yung ring kapag alipik yung pinabantay mo sa kanya. 6'3", 6'4 lang po ito kabola. Diba? And we know that the biggest trait talaga ni Fajardo is his strength, kabola. And mind you, Asi Taulava siguro talaga yung parang pinupunto dito, no? Si Asi Taulava, because 6'9" si Asi Taulava eh. Galing po mismo sa bibig ni Asi Taulava. 2014 pa lang nun. 2014. He can perhaps one day see himself flaunting not just 1, not just 2, but 4 or maybe more of that MVP. Hindi pa sagad na talong-talo si Taulava nito against his age. Pero ganyan na yung statement niya. Hindi pa na nakikita yung pick ng Fajardo, pero ganyan na yung statement niya. Diyan pala makikita mo na kabola na kilala ni Fajardo or alam ni Asi Taulava na ibang level po yung Fajardo. Kabola, ibang level yung Fajardo. Kabola, ibang level yan. Now, going back to the point ko kanina, hindi ba mas tatanungin kita ngayon, Sir JJ Helterbrand, di ba, PBA MVP, hindi ba mas makakailang MVP kaya ang isang Stan Hadinger o Aguilar kapag sa era ni na alipik sila napunta? Seriously, Stan Hadinger, who can stop him during those era regularly? Kabola. Aguilar, sinong pwede makasabay kay Aguilar with that immense athleticism during that era? Nakagulat ako dito sa statement ni Sir JJ. Pero of course, hindi naman na tayo makagulat dyan kasi alam nyo ba, si JJ mismo nagsasabi hindi naman na siya masyado na hold of PBA eh.
matapos siya mag-retiro, or maybe before even i-retires, hindi na siya masyadong nanonood kabola eh. So in a way, that alone, di ba, hindi naman pala ito masyadong nanonood ng PBA, huwag niyo masyadong bigyan po ng value yung mga sinasabi niya with the current state of the league. Kasi hindi naman pala siya masyadong nanonood na po ng liga. Now regarding free agency yan, may dalawa pong wingman kabola with high potential na nasa unrestricted free agent base pero with rights to salary po. Ginebra, nirelease po nila si Jason David. While TNT, nirelease po nila, hindi pala si TNT, si Blackwater po, nirelease niya po sila Tungkab kabola. Now this tour of course, athletic wing, small wings kabola. And who are the top 3 teams that should consider signing him? I think San Miguel Beerman. Because these are the type of players that they may need kabola. Athletic players that can play the forward position. Pwede ito sa kanila. Phoenix of course. Kasi again, what we want Phoenix to do or what have been trying to campaign for them is for them to tank, and getting young players like this for me is the right way to go. And then Terra Firma Jeep, kasi kung titignan mo yung Terra Firma Jeep, drenade na nila yung mga promising player nila eh, kabola eh, kaya they may need to get one. Ikaw ba kabal sa palagay mo, sino dapat mag-sign po sa mga ito? Comment lang po sa baba.